Okay. Okay. Pag Lord, solve na, no? Mukhang solve na. Ngayon sa ating message, yan, masosolve ulit tayo, no? May tanong ho ako sa inyo, no? Kamusta yung inyong experience kay Enteng? Ayan, ano? Kasi ngayon umaraw, kahapon, no? So, bale, last week, nag-umpisa ang ulan, linggo ng gabi, Monday, Tuesday, Thursday, Friday. Tumigil ang ulan, Sabado. As ngayon, buti umaaraw, linggo, ano? Alam nyo, kapag ganyan mga malahabagat yung panahon, ako po, lumilipat sa night shift, Yan, nag-graveyard po ako. Kasi pagkagabi, umuulan. Pag talagang hindi mo binantayan ng ulan, todo lampaso ako sa bahay, ano? Pero kahapon, nakakatuwa kasi si Brother Feli at si Brother Paul, umakyat, yan, inayos namin yung taas, nilagyan namin ng waterproofing yung pader para hindi na siya kumatas pababa, ano? Actually, yung pader ng church, nung una talaga, wala pang tagas yan, ano? Saka lang nagkaroon, nung nagtayo yung katabing bahay ng church, nung idinikit yung pader nila, saka nagkaroon ng tagas, ano? So, ang ginawa namin, unang-una, pinalitadahan ni JR ng semento, tapos nilagyan niya ng Sahara para hindi na tumagas. Pag umuulan, ayun, awa ng Diyos, tumatagas pa rin, mga kapatid. Ano? So, anong nangyari? Di tumatagas pa rin kahit nilagyan ng semento, palitada. Sumunod, ito, nilagyan naman namin ni Jan ng rubberized na pintura para sabi namin, baka ito tumalab, effective. Yun, umulan, tumatagas pa rin. Ano? Sabi namin ni Brother Peli, Chairman, ano gagawin natin dito? Sige, tirahin natin ng waterproof tsaka ng semento. Di kahapon, pinahiran ulit ng waterproof tsaka semento. Ayan. Ngayong umaaraw, nag-wish naman ako, sana umulan. Ayan. Para matesting kung tatagas ulit. Ano? Alam niyo po, ang pader ng church, parang minsan yan yung istorya ng Israel. Ano? Nagkaroon ng construction, reconstruction, and deconstruction. Tingnan niyo ito, no? Construction, ginawa mo yung pader, nung merong mga imperfections, mga flaws na nangyayari, nagkaroon ng reconstruction. No? Ngayon, pagka hindi pa tumalab, sabi ko, Chairman, pag hindi pa tumalab at tumagas pa rin yung tubig, alam mo kung ano gagawin ko? Ipapagiba ko na yung bahay ng kapitbahay. Ayan, ano? Kasi nung wala yan, hindi tumatagas yan. Ano? Ayan, ano? Magkakaroon ng deconstruction. Ano? Hindi, i-connect natin sa history ng Israel. Ano? Yung templo ng Israel, ginawa yan ni Haring Solomon. Ano? So yan yung pinakamaganda, yan yung pinaka-glorious form nung templo o ng spiritual life ng bayan ng Israel. Kaya lang nung dumating yung mga Babylonians, nasira. So nireconstruct yan during the time of Zerubbabel, ginawa ulit. Kaya lang hindi siya mas maganda, naging shadow na siya of his former glory. Ano? So nagiba ulit, nung umatake na naman yung mga Greek Empire, nung naupo si Haring Herodes, nung panahon ng mga Roman Empire, sa kanya ulit ginawa yung templo. Ano po? So bale, itong templo sa Israel, nakailang construction, deconstruction, reconstruction, construction, deconstruction, reconstruction ang nangyari. Ano? Ngayon po, ang isi-share ko sa inyo is about the temple of Israel. Ano? Titignan natin, ano? So ito yung title ng ating message ngayon, ano? Worshiping God in joy and weeping. Ayan, ano? Ang pagpuri kay ang pagsamba sa ating Panginoon ng may kahalong kagalakan at pag-iiyak. Ayan, ano? May tanong po ako sa inyo, di ba nung nagwo-worship tayo, naiiyak ka? Pero sa kabilanan, sa likod ng luha mo, there is joy na tumutulo o parang pumupuslit sa puso mo na tears of joy, Lord, kasi napatawad ako, I have been forgiven, I've been redeemed, I've been loved. And ngayon, Lord, nagsasamba ako ngayon sa inyo tuwing linggo. Ayan, ano? So, worshiping God in joy and weeping. Pero bago natin basahin itong Ezra 3:7-13, let me give you a background of what happened to the temple of Israel. Actually, ang talagang nagtayo ng templo ng Israel, si Haring Solomon. Kasi during the time of King Solomon, yan yung pinaka-summit, pinaka-climax, pinaka-todo ng kapangyarihan ng glory days of Israel. Ano? So, nung ginawa ni Haring Solomon yung templo, ang ganda, the best, pinakamatindi, malupit ang pagkakayari. May disenyong mga ginto, nandiyan yung altar of the covenant, nandiyan yung
Andyan yung lampstand, andyan yung bato ni Moses, yung Ten Commandments, yung kanyang laws, nandyan pa yung mga, yung parang yung mga sinaunang gamit nung panahon pa ni Moses. So nandyan yung, ang ganda-ganda ng templo. Kaya lang, dahil sa pagkakasala ng Israel, inatake sila at hinayaan silang atakihin ng Panginoon ng mga Babylonian Empire. No? So nung inatake sila ng mga Babylons, ang nangyari, nasira yung templo. So na-captive ang mga Israelites, and then naging Hudyo sila doon sa foreign land, sa Babylon, for about siguro mga 30 to 40 years under the reign of King Nebuchadnezzar. Nung ang Babylonian Empire ay natalo na ng Persian Empire under the leadership of King Cyrus, eto na, nagbigay ng decree ang Persian Empire to let the Israelites go back to their promised land. So bumalik sila after 50 years sa pamumuno ng mga taong ito. So ang leader nila during that time si Zerubbabel. Ang spiritual leader nila, ang high priest nila si Joshua. Tapos ang scribe nila, ang scribe nila o historian nila, walang iba kundi si Ezra. Ito, itong babasahin natin ngayon. Tapos ang nag-umpisa ng paggawa ng Wall of Jerusalem si Nehemiah. So itong apat na taong ito, kumbaga parang ito yung Israel as great kingdom bumagsak, tapos nire-rebuild na naman sa panahon ni Ezra, Daniel, ni Ezra, Nehemiah, tsaka nila Zerubbabel and Joshua. So ito na nangyari. Pagdating dito nila Ezra, nila Zerubbabel, ginawa nila yung foundation ng templo. Yung foundation pa lang naman. So basahin natin yung kwento sa verse 3 o chapter 3 and verses 7 to 13 ng Ezra. Ito po yung nangyari. Sabi ni Ezra, "Then they gave the money to the masons and carpenters and gave food and drink and oil to the people of Sidon and Tyre so that they would bring cedar logs by sea from the Lebanon to Joppa as authorized by Cyrus, king of Persia." So ito na, sinasabi na ni Ezra yung mga materialis na gagawin. Grabe, ang materialis made from Lebanon. So imported yung materialis nila, magaganda, mga uri ng kahoy. Sa verse 8, "In the second month of the second year after the arrival at the house of God in Jerusalem." Ito na, si Zerubbabel. Zerubbabel was a descendant of King David. So siya yung nanguna sa pag-supervise nung templo. So Zerubbabel, he is the son of Shealtiel, and Jeshua, the son of Jozadak, and the rest of their brothers, the priests and the Levites, and all who returned from the captivity to Jerusalem, began work appointing Levites 20 years of age and older to supervise the building of the house of the Lord. So si Zerubbabel ang nag-supervise kasama yung mga Levites. Bakit kasama ang mga Levites? Kasi yung mga Levita, yung mga Levites, sila yung aware doon sa lumang old design ng templo. So ang gagawin lang nila, pag i-rebuild nila, i-reconstruct nila yung old good days nung templo, kabisado ng mga Levites. Nandito yung dating poste, andito yung altar of the covenant, nandyan nakatayo, andyan yung lampstand. So kabisado ng mga Levites, yung pinakadetalye at kaloob-looban nung lumang nasirang templo. So ito na nangyari. Sa verse 9, ito na, Joshua and his sons and brothers, Kadmiel and his sons, descendants of Hodaviah, and the sons of Henadad and their sons and brothers. Ito, all the Levites, yung mga Levites, yung mga priests, mga kapatid, joined together in supervising those working on the house of God. So ang talagang gumagawa yung mga Levites, yung mga pamilya doon sa old temple. Sa verse 10, "When the builders laid the foundation of the temple of the Lord," nung nagawa na yung pundasyon ng templo, actually, pundasyon pa lang, hindi pa talaga natatapos, the priests and their vestments and with trumpets and the Levites, the sons of Asaph, with cymbals, took their places to praise the Lord as prescribed by David, king of Israel. Actually, foundation pa lang. Wala pang pader, wala pang bubong, wala pa yung mga detalye ng disenyo ng kaloob-looban ng templo ang nagagawa. Pero, biro mo, foundation pa lang, they began worshiping the Lord. And then in verse 11, ito makita natin, "With praise and thanksgiving, they sang to the Lord." Biro mo, nagpuri sila, nagkantahan sila, kumanta sila, ayan.
He is good. Ito yung kanta nila. He is good. His love to Israel endures forever. And all the people gave a great shout of praise to the Lord because the foundation of the house of the Lord was laid. So, tanda natin, dito, pundasyon pa. Nag-praise na sila. Wala pang pader, wala pang bubong, wala pa yung pinakadetalye ng kaloob-looban ng templo, but they were able to praise the Lord. Sa verse 12, ito, but many, ito yung pinaka-point nung message ko eh. But many of the older priests and Levites and family heads who had seen the former temple wept aloud when they saw the foundation of this temple being laid. Kaya lang ang problema, sabi ni Ezra, yung mga matatanda na nasanay, na nakasaksi on how glorious the old temple, the temple of Solomon, saw that the foundation has been rebuilt, imbis na magpuri, umiyak. Oh, umiyak, nag-iyakan. Hindi mo alam kung masaya o malungkot dahil nag-uumpisa ng gawin ang templo. Ang sabi dito ni Ezra, umiyak daw. Pero ito maganda. While many others shouted joy. O napansin nyo? Grabe no, iyakin yung matatanda, yung mga kabataan, masiyahin. Naniniwala ba kayo roon? Na kapag ka nag-worship, ang mga matatanda, mas iyakin. Pero yung mga kabataan, nagtatatalon-talon, nagsasaya-saya kasi nakita nila yung foundation. Ano kaya ang dahilan kung bakit yung mga matatanda, yung mga old school generation, nag-iyakan at yung mga younger generation, mas natuwa pa kahit foundation pa lang? Ito sabi to, sa verse 13, no one could distinguish the sound of the shouts of joy from the sound of weeping. Wala raw makakaalam kasi ang lakas nung pagkantahan nila eh. Yung iba, umiiyak, yung iba, nagsasaya. At wala raw makapag-discern or distinguish kung ano yung iyak sa saya. Because the people made so much noise and the sound was heard far away. Oh, kita nyo yan, ano? Di ba, church, pag nagwo-worship tayo, actually, depende sa katatayuan sa sitwasyon ng puso mo kapag ka nag-worship ka kay Lord, kung matutuwa ka o maiiyak ka. Kanina nagkakantahan tayo, may nakikita ako may naluluha. May nakakita naman ako napapasarap sa pag-awit, napapangiti. Ganyan din ang nangyari dito sa generation ng Israel na ito. Tandaan natin, may older generation, merong younger generation. Tingnan natin yung dun sa outline. Listen to this, church. Tingnan natin yung the glory of the good old days. At ang binabanggit ko rito yung mga lumang generation. Actually, church, di ba sabi ko nga 50 years lang yung pangyayari? 50 years lang. Maiksi lang yan eh. So merong mga old generation na nakakita nung karangyaan, kagandahan at kadakilaan ng lumang templo na pinagawa ni Haring Solomon. They are the witness. They are the ones who experience worshiping God in that temple. Ito na. So nung nakaptive sila sa Babylonian Empire at pinalaya sila ng Persian Empire at bumalik sila, yung templo na kinagisnan nila, na nakita nila, pundasyon na lang. Malamang kaya siguro sila nag-iyakan kasi naalala nila yung old good days na, hey, yung former temple na pinakamaganda, poste na lang, pundasyon na lang. Abay, maiiyak ka nga talaga kung yan ang makikita mo, church. Tama po ba? So ano ang nangyari? What they remembered or what they remember during this situation ito. Ang naalala siguro nila yung Solomon's Temple, yung ginto, yung Ark of the Covenant, nakita nila yung simbolo, yung Solomon's Temple as a symbol of power, glory and prestige of Israel. Pero ito na, nung bumalik na sila kay Lord para magpuri, yung symbol of power, glory and prestige, poste na lang. Di ba maiiyak ka naman talaga pagka ganun? No? Na dati-dati makita mo yung church mo, air condition, ang ganda, may LCD, may flat screen, ang daming tao, tapos nagkaroon ng gera, pagbalik mo, wala na yung church namin, poste na lang. Di ba? Dati-dati, nasanay ka sa church na malaki, the aircon, ngayon nag-church ka ngayon sa KKK na church. Alam niyo yung KKK na church? Kasuluk-sulukan, kaliit-liitan, kainit-initang church, mga kapatid. Ganyan yung nakita nila dito. Ano nangyari? What happened to the temple? What happened to our church, mga kapatid? Ngayon, ano ang realization? What is their realization? Ito, hey, it's not the same anymore.
Actually, nangyari sa mga to, they were hunted by grief, guilt, and regrets. Bakit sila guilty? Alam niyo ba kung bakit? Because of their stubbornness. Ano ho? God handed them over to the Babylonians. Actually, kasalanan nila kung bakit nasira yung templo talaga nila, hindi yung Babylonians eh. Yung mga Babylonians, ginamit lang yan ng Panginoon para parusahan sila. Kasi ang titigas ng ulo nila because of their idolatrous act. Mga kapatid. Siguro nagigilty sila, nasira yung templo kasi dahil sa amin, dahil sa katigasan ng ulo namin eh. Nagpabaya kami sa faith namin eh. Kaya kami hinayaan ng Panginoon para atakihin ng mga Babylonians eh. Kaya yung tuloy nasira yung aming templo. So biruin mo, no? They were hunted by grief, guilt, and regrets, mga kapatid. Hindi ba't kung minsan sa buhay natin ganyan din tayo? Na tinitignan palagi natin yung nakaraan natin, yung former self natin, yung glory days natin, and we compare those old former glorious self natin sa present, then you will suddenly realize that you are now just a shadow of your former self. Nakakalungkot, mga kapatid. Nakakalungkot isipin na sasabihin mo sa sarili mo, 20 years na nakaraan, ang sipag-sipag ko, ang init-init ko kay Lord, nagsi-cell group na ako, nagpapaawit ako, grabe ang ministry namin nila, pastor, nag-outreach kami, pero bakit ngayon, attender na lang ako? Bakit ngayon, Lord, parang nababackslide ako, parang ang lamig-lamig ko na. Tapos ito na, nung nagkasabay na kayo ng mga younger generation to worship God, napapaiyak ka, napapa-whip ka, it is simply because you are haunted by grief, guilt, and regrets that has been happened in the past. Nakakalungkot yung older generation, mga kapatid. Tama ba? O tignan naman natin yung bagong generation. Bakit kaya yung bagong generation masaya? Bago tayo pumunta ron, listen to this. Tingnan natin yung isa, yung karugtong dyan. Ayan, yung kanina, i-flash mo. Tandaan po ninyo at church, people who were privileged and used to live in the good old days were hard to satisfy. Bakit nag-iyakan itong mga matatandang ito? Kasi sanay sila doon sa magandang templo eh. Sanay sila sa magandang templo, sa prestige, sanay sila doon, mga kapatid eh. Tapos nung magwo-worship na sila at poste na lang yung kanila nakita, nag-iyakan sila, mga kapatid. Alam niyo, para mas makarelate kayo nito, eto, tingnan niyo to, Subukan mo sa sarili mo ngayon, i-downgrade yung cellphone mo. Di ba ngayon, smartphone ka, may, yung touchscreen ang gamit mo, smartphone, di ba? Subukan mong alisin yung cellphone mo, yung gumamit ka ng 3210. Yung analog. Ba maiiyak ka kada nagte-text ka, mga kapatid? Hindi ako sanay nito. Wala akong mapanood na YouTube sa 3210. Wala akong makitang social media. Walang Facebook. Call and text lang. Ano ko po? Gaganong ka, di ba? Parang ganyan yung nangyari sa old generation eh. Nasanay sila sa kagandahan, sa karanglaan, sa karangyaan, sa kadakilaan. Tapos ngayon, nagsisimula lang sila, foundation na lang yung church. Nasanay eh. Mga kapatid, try nyo, malulungkot din kayo, mga kapatid. Ipagpalit mo yung cellphone mo, mga kapatid, doon sa analog, yung ang function, call and text lang. Biro mo, kada text mo maiiyak ka. Kasi nasasanay ako sa naggaganong-ganon ng mga screen, nanonood ng YouTube. Totoo po yan, mga kapatid. Pag nasanay ka, at ikaw ay privileged, nasanay ka sa good old days, tapos napunta ka sa isang sitwasyon na na-downgrade ka, abay maiiyak at malulungkot ka, mga kapatid. Totoo po yan, mga kapatid. Subukan mong kumain ng masasarap na pagkain, mga kapatid, yung nasanay ka sa mga masasarap. Lechon, fried chicken. Tapos ganyan, subukan mo na lang kumain ng yung mga simpleng pagkain lang, mga kapatid, malulungkot ka. Yung mga noodles na lang, mga kapatid, o kaya yung sabaw na lang. Di ba maluluha ka, mga kapatid? O kaya ang ulam mo, kapatid, adobong kanin. Ibig sabihin, in short, toyo kanin na lang, mga kapatid. Maiiyak ka, mga kapatid. Maaalala mo yung kinakain mong fried chicken, lechon, manok, papaitan. Pero bakit sasabihin mo, bakit ito na lang pagkain ko? Toyo at kanin na lang, mga kapatid. Lalo lalakas ang toyo ko nito. Mga kapatid, di ba gano'n, malulungkot ka, maiiyak ka, mga kapatid. Tapos, ipagpe-pray mo yung pagkain mo ng ulam toyo. Lord, salamat sa pagkain. Lumuluha ka, mga kapatid, di ba? O, ito, tanong ko, nakaka-relate ka. Lalo na if you compare your old good self sa ngayon. Ngayon, puntahan naman natin yung bagong generation. Tingnan natin ito. Ayan.
Ito yung pangalawang generation, yung mas bata ito yung nung nagkantahan na masaya, nagsigawan sila. The hunger of the present generation. Bakit ko ginamit yung adjective na hunger, gutom? Kasi ito yung mga tao na hindi naka-experience na makakita ng ganda ng religious background nila. Ito yung mga taong lumaki sa sa foreign land ito yung mga taong pinanganak during their captivities and slavery, mga kapatid. Ano? So ito na, the hunger of the present generation. Ano yung kanilang naalala? What they remember is this, ayan. They don't have any idea of their past glory days. Hindi nila alam ang Solomon's Temple. Wala silang reference point ng glory sa buhay nila, kapatid. Hindi kagaya ng older generation na nasaksihan nila, nakita nila at na-experience nila ang kagandahan ng templo. Ito, walang idea. Ang idea nila, pinahirapan sila, kinulong sila, ginawa silang alipin, they were captives and slaves into foreign land, mga kapatid. So wala silang religious freedom. Hindi nila, actually, baka hindi pa nga nila kilala si Lord. Wala silang alam doon sa wala silang alam doon sa background ng mga pangyayari, mga kapatid. So ganun, And aside from that, ang alam nila, slave sila, captive sila, alipin sila, that they don't have their own freedom. Alam nila na nakatira lamang sila saan? Sa lupang hindi nila pag-aari. So yan yung naalala nung younger generation. Ngayon, ano yung realization nila? Ito yung realization nila. God is giving them freedom and new days of opportunity. So ito na, nung pinalaya na yung younger generation at nakapunta na sila doon sa lupang pangako nila, doon sa sariling lote nila, na bagamat pundasyon pa lang na itatayo, ang saya-saya nila, kapatid. Wow! Praise the Lord! Woohoo! Gumaganong-ganong sila. Kasi gutom sila kay Lord Alam niyo, para mas maintindihan niyo yung sinasabi ko, subukan niyo naman ito, kapatid. Nasanay kang kumain sa mga hindi masasarap na pagkain. Subukan mo kumain ng eat all you can, mga kapatid. Di ba't parang ang sarap? Ang sarap nito. Wow! Wala lasa ng Starbucks. Ang sarap. Lalo na pag libre, ang sarap. Ma-appreciate mo, kapatid. Alam niyo po ako, church, ito bigyan ko lang example. Bigyan ko lang ng example 'to sinasabi ko. Meron akong bike, kakarag-karag bulok. Yung pink na nakikita nyo dyan sa labas, yung bike na kulay pink, na kapag ka ninakaw, madidisappoint yung magnanakaw Anyan yung bike ko nasa labas. Ano nyo, sanay ako dyan yung pag pinedal mo, krak, kasi kalawang yung kadena, luma na, tapos yung cambio hindi agad pumapasok, delay, tapos babagal. Sanay ako dyan yung mumurahing bike lang yan Pero alam nyo, church, nung nakahiram ako ng bike na ang presyo 50,000, grabe, sabi ko, ang sarap mag-bike dito. Pinipindot ko yung cambio, pumapasok agad yung transmission, matik. Ang ganda. Sabi kong ganun Kasi alam nyo ba kung bakit? Nasanay ako sa bulok na bike Nung nakagamit ako ng mamahaling bike, suwabing-suwabi ang hagod, tol. Hindi, subukan nyo rin yan, mga kapatid, yung magmotor kayo, tapos yung motor ninyo, yung kada 1 kilometro, ititirik kayo, mga kapatid. Subukan mong sumakay sa bagong motor, kaya Sniper, Ducati, mga kapatid, big bike, boom, siguro, woo! Sarap i-bike na ito. Ganyan ang naranasan ng younger generation. Nasanay silang ng kahirapan sa foreign land because they were slave. Nasanay silang na hindi mag-worship kay Lord. Pero ito na, nung nabigyan ng kalayaan at magpuri sa Panginoon, tol, kahit poste pa lang nung simbahan nila, solve na solve ang pag-worship sa kaligayahan kay Lord, mga kapatid. Ngayon, ano ang point dito, mga kapatid? Ito po ang point ko. People who were deprived were so appreciative and thankful to God for every new opportunities. Alam niyo, nagpapasalamat itong younger generation na ito kasi ang nasaksihan nila, kahirapan, pagmamalupit ng kanilang mga amo, nung napalaya na sila, may freedom. Lord, salamat kahit
poste pa lang, we are more than happy to thank you, to worship you, and to praise you, Panginoon. Hindi kagaya ng older generation na, Panginoon, nasa na yun dati? Ba't iba na? Hindi na ngayon. Panginoon, patawarin niyo po ako kasi kasalanan po namin. Ano? Ngayon, ano ang pwede nating katasin sa kwento ng mga ito, mga kapatid? Ayan, ano? Nakita natin dito yung glory days ng old generation. Bakit sila umiiyak nung nagpuri sila? Kasi yung nakakis na nilang templo na maganda, poste na lang. Pero bakit yung younger generation nagsaya? Kasi yung kinalakihan nilang slavery, at least kahit papano, may poste na sila, mga kapatid. Masaya na sila. Ngayon, ano ang pangako ng Panginoon during this time na nakalaid na yung foundation ng templo? Actually, ito nakakalungkot eh. Bagamat may poste na sila, the Israelites took more 15 years to complete the rebuilding of their temple. It took them another 15 years. Alam niyo ba kung bakit? Kasi nabisi itong mga Israelita, hindi sa templo sa pagpapagawa ng sarili ng bahay. Kaya ang message ni Haggai, ang gaganda ng bahay ninyo, ang gagara ng bahay ninyo, pero ang bahay ng Panginoon, iniwan nyo nakatiwangwang. Ngayon ito, sa verse 2, o sa chapter 2 ng Haggai, verses 1 to 9, ito yung message niya doon sa mga taong nag-worship sa Ezra chapter 3. Okay, basahin natin Haggai 2, 1 to 9. Ito sabi ng Panginoon, on the 21st day of the 7th month, the word of the Lord came through the prophet Haggai. Tignan natin yung cast of characters natin, mga kapatid. Si Zerubbabel, siya yung leader ng pag-rebuild ng temple. Si Joshua, siya yung Levite, yung priest. Si Ezra, siya yung scribe during that time. Si Nehemiah, siya yung leader sa pag-rebuild ng Temple of Jerusalem. Si Haggai, mga kapatid, siya yung propeta ng Panginoon of this generation. So ito na nangyari. Dumating ang revelation ng Panginoon through the prophet Haggai. Ano sa verse 2 pangyayari? Speak to Zerubbabel, son of Shealtiel, the governor of Judah, and to Joshua, the son of Jehozadak, high priest, and to the remnant of the people, and ask them. Let me ask you this question. Sino yung remnant? Yung older generation na umiiyak, tsaka yung younger generation na rejoice. Anong sabi ng Panginoon? Sa verse 3, who of you is left who saw this house in its former glory? Sabi ng Panginoon, sino sa inyo yung nakakita at nakasaksi doon sa former glory ng templong ito? Ano ang itsura? Does it not seem to you like nothing? Sabi ng Panginoon, ano itsura ngayon? Parang wala lang ba? Nakita niyo yan, Sa verse 4, but now be strong, sabi ng Panginoon. Ngunit magpalakas kayo. Oh, Zerubbabel, ikaw ang leader, sabi ng Panginoon. Declares the Lord, be strong. Oh, Joshua, the son of Jehozadak, the high priest, be strong. And all you people of the land, declares the Lord, and work, for I am with you, declares the Lord Almighty. Nakita niyo sabi ng Panginoon sa verse 4, God is what? Declaring His presence and support to this generation, mga kapatid. Kahit na nakita niyo maganda dati yung templo niyo, na kahit ngayon ay poste na lang, magpakatatag kayo kasi sumasa inyo ako, sabi ng Panginoon. Sa verse 5, ito po ang sabi niya, this is what I covenanted with you when you came out of Egypt. Ito yung aking matagal ng tipan sa inyo, yung aking pangako, sabi ng Panginoon. Ang aking espiritu ay mananatili sa inyo, huwag matatakot. Ano yung pangako ng Panginoon? Aside from presence, ito po, peace. Ayan, sabi mo sa katabi mo, peace, man. Ayan, peace. Peace, mga kapatid. Ito ang sabi, my spirit remains among you. Pag sinabing do not fear, anong kabaliktaran ng fear? Peace. Payapa ka. Ayan, payapa ka, mga kapatid. Ayan, sabi mo, you might now rest in peace. Ayan, Sa verse 6, mga kapatid, ito po ang karugtong. This is what the Lord Almighty says. Ito po yung karugtong, in a little while, I will once more shake the heavens and the earth and the sea and the dry land. Ano sabi ng Panginoon? Sa panahong ito, sa maiksing panahong ito, muli kong gigisingin. Pag sinabing shaking, awakening ang ibig sabihin niyan. I will shake, sabi ng Panginoon, the heavens, the earth, and the dry land. Ano ibig sabihin nito, mga kapatid? Pinapakita dito ng Panginoon yung kanyang kapangyarihan. So, presence, peace, power, pagdating sa verse 6. And then in verse 7,
I will shake all the nations, and the desired of all nations will come, and I will fill this house with glory, says the Almighty. Alam mo sabi ng Panginoon? Kahit na yung dating magandang templo, ngayon poste na lang, huwag kayong mag-alala. Pupunuin ko ulit ng aking kadakilaan yan, sabi ng Panginoon. Grabe, no? Ang ganda ng declaration ng Panginoon dito. Siguro, nung narinig ito ng older generation na nag-iiyakan, siguro at least kahit papaano, naiibsan yung kanilang weeping kasi the Lord, their God, is giving them assurance, mga kapatid, that God will bring back the glory in Israel. Naniniwala ba kayo, church, na kahit na mas maganda yung former days ninyo kaysa sa present days ninyo ngayon, naniniwala ba kayo that God can bring you back into your former glory days? Na dati-dati ang sipag-sipag mo, ang init-init mo, dati-dati blessed na blessed ka, ngayon na nabiblessed. Naniniwala ba kayo na kayang ibalik ni Lord yan? Naniniwala ba kayo na kayang baguhin ni Lord yung mindset mo, yung attitude mo, no, na ibalik yung sigla at init ng pananampalataya mo, kapatid? Pagdating sa verse 8, ang sabi ng Panginoon, "The silver is mine and the gold is mine, declares the Lord." Ano ibig sabihin nito? Everything kay Lord yan. Under possession ng Panginoon yan. Sa verse 9, "The glory of this present house will be greater than the glory of the former." Wow! Siguro yung mga matatanda na nagsasabi na mas maganda yung dati, narinig nila sinabi ng Panginoon, hindi nyo ba alam na yung posting yan, gagawin ko yung mas glorious kaysa dun sa nakagisnan yung former temple na pinatayo ni Solomon. Sabi ng mga matatanda, wow, at least Lord. Bakit sinasabi ito ng Panginoon, mga kapatid, that the present house will be greater than the glory of the former? Alam niyo ba kung bakit? Because during this time, the coming of Christ is getting nearer and nearer and nearer. Ang tinasabi dito ng Panginoon, hindi yung physical at literal na templo, kundi yung pagdating ng Panginoong Hesus na magdadala siya ng isang kingdom, no? Kingdom ang iano ng Panginoon, hindi lang templo, kingdom, mga kapatid. The kingdom of heaven ang kanyang ida-download, ano? So pagdating po rito, mga kapatid, the Lord Almighty says, "And in this place I will grant peace, declares the Lord Almighty." Ayan. Tapos na ba? Okay. Tingnan natin doon sa outline. From Haggai 2:19, ano yung mga bagay na sinabi niya? Actually, meron siyang ilang letter P na sinabi. Okay. Number 1, ito, presence. Ano sabi ng Panginoon? "I will be with you." Kung paano ko kayo sinamahan sa Egypt, abay, sasamahan ko rin kayo. Pangalawa, aside from presence, peace. Ano sabi niya? "Do not be afraid." Aalisin ko yung takot ninyo. Sa pangatlo, sa verse 6, power. Ano sabi niya? Mag-shake daw si Lord eh. Hindi milkshake ang isi-shake niya eh. Nations pa nga, kapatid eh. O, di ba? Shaking, awakening ang mangyayari. And then, pang-apat, there will be a provision. Ano sabi niya? Yung silver at gold, sa akin yan. So, kung sa akin yan, bigyan ko kayo yan. No? Para meron kayong panggawa ng temple. And then pagdating sa verse 9, merong potential. Ano sabi ng Panginoon? Lalakpasan nung present yung glory nung former. Oh, ganda no? Lalagpasan nung present yung glory nung nakaraan. So pwede mong isipin, kahit pala senior na ako, may pag-asa pa. Kahit pala nangihina na ako, God will let me witness another glory days sa aking buhay. God will give me another chance, another chapter for me to experience another glory days of my life na magiging greater daw in compared to the former. Sabi ng Panginoon eh, may potential. Tama po ba mga kapatid? Ano, o dito na ho tayo matatapos. Ayan. Ano ang lesson? Merong 4 akong lesson na nakita rito eh. And number 1, ito. The old generation are so stuck in the past that they are so haunted with guilt and regrets, and that they are not able to see the new things God is doing in the present.
O, sino dito yung mga matatandang generation? Umamin na kayo, ah. Sino rito yung naka-witness ng glory days ng Genti Church of Christ? Oo, nakita ko yung Nakita ko yung nag-umpisa tayo, may outreach pa tayo sa Santa Maria, yung ang dami-dami natin, yung na-recognize yung Genti de Leon Church of Christ as one of the fastest growing Church of Christ in the whole Philippines. O di ba't alam nyo yun, mga kapatid? Di ba sasabihin natin, glory days during the late 80s and the early 90s. Glory days, Lord. Tapos, amin. Magsasamba ka ngayon, kapatid. Sabi mo, sana maibalik yung dati. Actually, kung nag-i-wish ka na sana maibalik yung dati, ang ibibigay sa ni Lord, hindi, sasapawan ko pa yung dati. Kasi ang sabi ng Panginoon mas greater daw yung glory na ibibigay niya sa present kaysa doon sa former na na-experience nyo. So, wag tayong ma-stuck doon sa nakaraang glory days natin. Kasi si Lord, gagawa pa ng mas better days in compared to the old glory days, kapatid. Tama po ba, mga kapatid? Iwanan na natin yung nakaraan. Kung maganda man yan, okay, pa-improvein pa natin. Kung pangit man yan, mas lalong iwanan mo yan, kapatid. Huwag mo nang balikan yan. So sabi ng Panginoon, hindi. Huwag kayong ma-stock old generation. Maganda yung Solomon's Temple? Hindi. Mas maganda yung gagawin ngayon. Kasi ang gagawa, si Jesus Christ, mga kapatid. Tama po ba? Okay, pangalawang lesson. Ito po. The young generation are so excited about the latest trend, and that they don't realize what God did and how He gloriously worked in the past. Ito naman ang side effect ng mga younger generation. Since they don't know about history, wala silang alam about sa karangalan nung nakaraan, masayang-masaya sila wala silang reference Masayang-masaya sila, mga kapatid. Pero sana, younger generation, wag lang tayong ma-hype dun sa trending ngayon. Wag lang tayong ma-hype sa kayo lang pala, wag lang kayong ma-hype sa trending ngayon ng mga bagong churches. Tignan niyo rin yung kasaysayan ng church natin. Tignan natin yung mga foundations, yung mga lolo't lola ninyo na nag-work hard for this church, mga kapatid. Ayan, So, wag lang tayong ma-hype sa bagong trending na mga nangyayari sa church ngayon. Pero tignan din natin on how God faithfully worked during the old generations, mga kapatid. Ito yung pangatlo, church. We need to understand how God worked in the past and how He is working today. Actually, may kanya-kanyang style si Lord on how He deal and work with different generations of His people. Iba yung approach niya kay Abraham, iba yung approach niya kay Moses, iba yung approach niya kay Joshua, iba yung approach niya kay David, iba ngayon yung approach niya kila Zerubbabel, kila Ezra, kila Joshua, kila Nehemiah, kila Haggai. Iba naman ang approach ng Panginoon dito. So tayo bilang present generation, kapatid, iba yung approach niya nung panahon nila Martin Luther, panahon nila Campbell, iba yung panahon nila, kapatid Iba yung panahon ng mga naunang ministro, mga kapatid. Iba yun, pero iba rin yung panahon natin ngayon. So let's work hard for this generation. Makipag-collaborate tayo kay Lord para mas pagandahin pa natin yung pagsamba, yung pag-minister, at yung pag-build ng kingdom ng Panginoon in this present generation, mga kapatid. Ayan, We need to understand how God worked in the past and how He is working today, that we should be thankful for every opportunity He is giving us this day. Magpasalamat tayo, mga kapatid. Yan, Actually, pinagpapasalamat ko talaga ngayon, mga kapatid, itong building natin Itong mga naka-aircon na tayo Dati-dati pag nag-church ka rito, laki ng makikita mo diyan, may open, mainit, mga kapatid, Actually, yan opportunity yan na binibigay sa atin ng ating Panginoon. Ayan. And then pinakahuli, church, ito po. Palitan ko ba yung mic ko? Hello. Ayan. Bye-bye old, welcome new. Tama po ba, mga kapatid? Ayan, The celebration after laying the foundation marked by contrast emotion. There is the shout of the young generation and the sound of weeping of the old generation. Sa totoo lang, church, wala namang ginawang masama yung old generation nung umiyak sila Sabi mo sa katabi mo, yung pag-iyak, kasama sa worship yan. It's okay to cry, kapatid. It's okay to weep.
Especially nagwi-whip ka because of your guilt and regrets. Pero, sana naman church, wag lang din puro iyak, puro drama ang gawin natin kay Lord. Kailangan tumawa rin tayo, magsaya rin tayo, magpasalamat din tayo. Because God is giving us, day by day, new opportunities for us to worship and praise Him, mga kapatid. Sabi ko nga, both were appropriate. Yung joy and weeping, both are appropriate. Because our situation can make us rejoice by God's goodness and grieve because of our guilt and shortcomings. Ayan. So ano ang conclusion natin? Pag ikaw ay magwo-worship kay Lord, madalas iyak tawa. Tama po ba mga kapatid? Umiiyak ka kasi may shortcomings ka, may pagkukulang ka, may kasalanan ka, may mali ka. Pero napapasaya ka, may kaligayahan ka. Kasi sa kabila ng pagkakamali mo, si Lord nandyan active. Si Lord nandyan, yung presence nandyan. Kasama ka ng Panginoon, mga kapatid. Tayo po tumayo ngayon right now, church. No? Pwede ba tayong umawit kaya ng isa pang awit? Ganda nung awit nila kanina, no? Yung pag nasa mountains, speak Jesus. When you are in the streets, speak Jesus, mga kapatid. Alam niyo, ito maganda kay Lord eh. Kahit na anong situation mo sa buhay, Jesus, God, is willing to encounter you in any situations in your life. Si Lord, kapatid, hindi kagaya ng tao. Ang tao, imimit ka lang pag malakas ka, pag mapera ka, ayan, pag maganda ka. Ayan. Pagka may pakinabang ka pa, imimit ka ng tao. Pero kapag matanda ka na, ikaw na yung shadow ng iyong former glorious self, parang ayaw na mag-meet ng tao sa'yo eh. Parang nilalayo ang Iwan ko minsan pagka ang tao walang pera, ay wala nang lalapit. Wala nang lakas, wala nang lalapit, wala nang mapakinabangan dito, hindi na lalapit dyan, mga kapatid. Minsan gano'n na nakakalungkot yun eh. Pero alam nyo ba, si Lord, kahit anong sitwasyon ng buhay mo, nakikipag-connect sa'yo yung Panginoon. Sabi ng Panginoon sa'yo, anak, you can be the old sa younger generation, na i-encounter mo ko with joy, gladness, thanksgiving, and more opportunities sa kanilang mga kapatid. Ako na yung old sa generation. Pwede maging malalim ba yung ating hearts kay Lord? No? Pwede tayong humarap kay Lord na may pagkukulang, pero pasasalamat kasi opportunity. Pwede na tayo ng old generation, mga kapatid. Tayo kong regrets, gusto mong gawin bago ngayon kay Lord. Pero pwede ka naman yung kagaya ng younger generation na masigasig, gutom kay Lord, nag-iinit, mga kapatid, sa pananampalataya. Kaya, siguro ito yung gusto kong surrender ngayon yung buong buhay na kay Lord ngayon. Kapatid, ako nananawagan, you can surrender your life to Jesus at any time. Pwede ka lumapit, pwede mong sabihin, Lord, here I am, Panginoon. Here I am, Lord. Kung ano bang meron akong regrets, guilt, kung ano bang may bigat sa puso ko ngayon, para kung yung old generation, Lord, susuko ko ito sa inyo. Isusurrender ko ito sa inyo. Kaya kapatid, pwede ka lumapit kay Lord na may pasasalamat kasi may mga bagong opportunity. Kasi may bagong biyaya ang ibibigay sa'yo palagi ang Panginoon. Sige po, right now, and in whatever situation you have right now, you can connect with God. You can cry, you may weep, you may smile with joy and gladness in your hearts. Sige po, ulit po tayo bago sa ating Panginoon. Cause I know peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break. Declaring there is hope and there is freedom.
over fear and all anxiety. To every soul captured by depression, I speak Jesus. 'Cause your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Amen. Amen. Hallelujah. Salamat po, Lord. Happy mo na lang. Father, once again, O Lord, maraming salamat. Salamat po, Lord, dahil ang dami namin nakuhang insights about the glory days ng Israel, about the old generation and the younger generation na nagbalik, Panginoon, upang gawin ang inyong templo. Truly, Father, bilang isang church ngayon, nakaka-relate kami, Panginoon, sa pag-worship. Bigay mo sa amin ngayon right now, Panginoon, siguro naiiyak, nalulungkot, may kasamang weeping. Kasi Lord, yung kalungkutan, yung shortcomings, part ng buhay yan eh. Salamat, Lord, sa honesty na ginawa ng aking mga kapatid right now, Father. They were honest to admit yung shortcomings, yung guilt. And salamat din, Panginoon, sa younger generation ng dito, Panginoon. Na punong-puno sila, Lord, ng kasilahan. They are hungry for you, Panginoon, na willing matuto, lumalim at maglingkod sa iyo. Nawa, Lord, anumang generation meron ang Gentile Church of Christ, nawa, Lord, magkaisa kami. Nawa, Panginoon, i-disciple ng old generation yung young generation. At nawa, Panginoon, yung young generation ay makakuha ng inspirasyon at i-respect ang old generation. Salamat, Father. Salamat for the revelation that you are working in every generation. Iba't iba, Panginoon, kung paano kayo makipag-deal sa iba't ibang generation ng inyong mga tao, Panginoon. Salamat, Father. Salamat. Thank you, Panginoon. Ito po aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. God bless, mga kapatid.